Ayos po ba lahat? So, binabati ko po ang lahat ng tatay ng Mother's Day. Bagamat ang pipista na namin ngayon is Father's Day. Pero dahil na-hold na ni Pastor yung Father's Day, so, iway ating tabi na. So, ito po yung tabi ko is danger. Sinabing danger. May pangalit na. Diba? Sinabing danger. Naisip natin. Diba, marami pangalit na darating. Pero hindi po yan yung ating pong tabi ngayon. Ito po ang ating tabi. Danger of having a wrong priority. So, buksan po natin. Kung may Bible po kayo, samahan niyo po ako sa Lucas chapter 12, verse 16 and 21. Pagkatapos, sinalaysay ni Jesus ang isang kalingkagan. Isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin, kaya't nasabi sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong lalagyan ng aking mga ani. Alam ko na, ipagigiba ko ang aking mga kamali at magpapatayo ko ng mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos, sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya magpapahinga na lamang kumain, uminom at magpakasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, Amal, sa gabi rin ito, babawiin ko na ang buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga nilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasabihin ng sino man nag-iipon ng kanyang kayamanan para sa sarili, ngunit bukha naman sa paningin ng Diyos. Makita po natin yung senaryo na yun. Ang Panginoon nagsalita sa isang kalingaga tungkol sa isang tao na hindi siya nasasatisfy, hindi siya nakukontento sa mga bagay na meron siya. Bakos kanyang nararanasan palagi yung pagiging greedy o yung hindi pagiging contentment sa mga bagay na meron siya. So, sinabi ng Panginoon, lahat ng bagay na hindi nagbibigay sa iyo ng kasapatan na lahat ng iyo ay baliwala sa paningin ng ating Panginoon. So, meron po akong apat na puntos na ibibigay. Ito po yung number 1, hindi magandang pagpapasya. Sabi po, ang pagpapasya hindi makapagpapasya kapag hindi wastong prioridad. Sabi po na Lucas chapter 12 verse 18, 17 and 18, kaya sinabi sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglalagyan ng aking mga ani. Alam ko na, pag-iiba ko ang aking mga kamali at magpapatayo ko ng mas malaki, doon ko ilalagay ang ani at ibang ari-arian. So makita po natin, yung taong to, meron po siyang pagkapasya na hindi po naging maganda. Meron po ako isang kwento, trending po sa YouTube. Alam niyo ba yung namatay na kumain ng buto ng manok? Napalay niyo ba yan? Kwento ko. Kasi follower po ako nun eh. Meron po siyang YouTube channel. At nung siya po ay nagpapalabas ng kanyang live, meron pong isang viewers na nagsabi sa kanya, sabi niya, Bay, para may iba naman, gumawa ka ng content na kung saan kakain ka ng manok. At yung buto ng manok, kakainin mo, magbibigay ako ng 20,000. Sabi nung followers niya. So, ang ginawa ng vlogger na to, gumawa siya ng video na kung saan pinakita niya daw, sinabi niya, Boss Ramon, kung talagang legit ka, ay bibigay mo yung 20K na sinasabi mo, kakainin ko sa harap mo ngayon, yung buto ng manok. So, ayun po yung nangyari, ayun po yung kanyang ikinamatay. So, kinain niya po lahat ng parte ng buto ng manok. Alam mo na natin, kapag kumakain ka ng buto ng manok, yung pusa nga, yung aso nga kapag kumain ng buto ng manok, ay namamatay. Ang in-extray po yung kanyang tiyan, doon nakakita, yung kanyang buong tiyan, ay nagkaroon ng maraming sugat dahil sa pagkain ng buto ng manok. Ang nakakalungkot, nung time na nakabuhay po yung taong ito, ang sabi niya, sorry, nag-joke lang ako. Nag-joke lang ako sa sinabi ko. Pero yung tao to, yung vlogger na to, bagamat alam niya ng napaka
delikado sa isang tao na kumakain ng buto ng manok, ginawa niya sa isang pagkapasya. Ano po yung nagtulak sa kanya para gawin yun? Kasi nung time na yun, nangangailangan siya ng pera dahil ang kanyang asawa ay manganganak na. So kailangan niya ng 20,000. Bagamat delikado yung kanyang desisyon na ginawa, wala siyang choice. Sabi niya, Boss Ramon, padala mo na yung 20K kasi mga anak na yung asawa ko. So makikita po natin hindi magandang pagkapasya na minsan po nangyayari sa buhay ng isang tao, nagkakaroon lagi ng consequence. Kaya nga sabi doon, ang pagpapasya hindi nakakapagpasya kapag hindi wastong prioridad. So makita po natin sa lahat pa ng pagpapasya natin, lagi ba natin naiisip, Lord, pagkapasya ko ba, ito ba talaga yung priority? O minsan dahil gusto ko lang. Makakita naman natin kapag hindi kalooban ng Panginoon yung bagay na ginagawa natin, ayun ay palpak. So makita natin, ang dami na gulong sa... At ngayon, hinahanap nila yung Facebook account ng taong si Boss Ramon. Wala na. Pinilit na. So imagine mo yung hindi mo maiging wise decision na ginawa mo buhay. Buhay ng isang taong nawala dahil lamang sa maling pagkapasya. Ano ba yung tinuturo ko sa atin? Sa buhay po natin yun, napakarami pong taong pabigla-bigla sa mga desisyon. Kaya nga nandiyan ang Word of God para po tayo ay encourage, para po tayo bigyan ng kaliwanagan sa mga panahon na tayo po ay magdidesisyon sa mga bagay na hindi natin sigurado. At may isa po ang kwento, kung nakita niyo po yung sa C6. Sino mga po nakakita na nun? Nung lalaki nagpipit sa C6 sa gitna ng tulay. Ang reason nun, iniwanan ang kanyang pamilya. So nakakalungkot din po, bakit nangyayari yung mga ganung bagay sa mga tao? Lagi nga yung topic namin ni Sister Tess dun sa Bible study. Marami tayong mga desisyon na ginagawa, pero ang tanong is, ayun ba talaga yung prioridad natin? So buksan po natin yung Bible. Ito po yung sinasabi. Ang sabi po ng kawikaan, isang tao ang maraming iniisip, maraming binabalak, ngunit ang kalooban ni Yahweh ang siyang mananahin. So kung meron po tayong pagkakaunawa at wisdom na nagaling sa Panginoon, nasa natin na hindi tayo handong sa ganong klaseng desisyon. Di ba? Kaya kung may maglalbo sa atin na ito, challenge pa natin. Bibigyan ka ng 50,000. Gawin mo yung pinapagawa ko sa gagawin ba natin mo. Pero dahil naroon tayo sa salita ng Panginoon na nagbibigay sa atin ng alinaw upang hindi natin gawin yung mga bagay na alam natin magiging sahin ng ating kapapahamak. Ayun yung bagay na sinasabi ng ating Panginoon. Tuloy po natin. Ang tao ay nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Ayan po yung instant po namin mag-asawa. Marami kami mga plano sa buhay na ninanais, pero lagi namin sinasabi, kung kalooban pa ng Panginoon, may pagkakalob ng Panginoon. Kung talaga bang kalooban ng Panginoon ay ibigay sa iyo ng isang bagay, walang bagay na hindi ibigay sa iyo ang Panginoon. Diba? Kasi ang Panginoon, kahit anong ginagawa ko, kung marami akong try na ginawa, gagaling nga po yung asawa ko dahil twice na akong kumukuha ng passport. Unang passport ko yung green. Pangalawang na-expired, hindi ko nagamit. Nag-apply uli ako, pumili ako kasi ng time na yun, magpapa-schedule ko eh. Nakakuha ko yung ulit chocolate. Na-expired lang din. Pumila ako ng time na yun na kailangan yung pinsan ko kasi nasa POA siya. Sabi na sa akin, meron ako ngayon, government to government hiring sa Korea. Sabi niya, tutulungan kayo na makapasok kasi katrabaho siya sa POA. Di pumila ako, habang ng pila, wala green list, nakapila kami doon. At nung in-interview na ako, sabi sa akin, sige sir, tatawagan na lang namin kayo. So, ibig sabihin, sabi ng asawa ko na, kailan mo gagamitin yung passport mo na yan? At one time, sinabi naman sa akin, ng pamain ko sa pinsan, kapitan sa barko. Sabi niya, nag-ara ko ng test na, food and beverage, kasi gusto ko magbarko. Di-apply ako, sabi sa akin ng pamain ko sa pinsan,
nirefer niya ako doon sa agency. Di siyempre, tinanggap akong pinakilala ako ng pito ng pamangkin ko. VIP treatment yung binigay sa akin. Sabi na sa akin, sir, kayo po ba yung tito ni Jomar? Sabi ko, ako nga po. Sabi ko, sir, dito muna kayo, pinagtitingnan ako ng mga kasama ko. Kasi sila, ahaba ng pila ko, pagdating ko, VIP treatment ang bigay sa akin kasi yung pamangkin ko, kapitan ng barko. Sabi na sa akin, sige sir, tatawagan na lang ulit namin kayo. So, ibig sabihin, may mga bagay nangyayari sa buhay natin kahit meron tayong influensya at meron tayong mga kilala na alam natin makakatulong para sa atin para yung mga kailangan natin ay matugunan. Pero ang lahat ng bagay na yun ay kawal pa rin ng Diyos. Diba? Siyempre, imagine mo, meron kang kapitan sa number pa yun. At talagang mo ba yung posisyon na kinuha ko? Taga-ano lang ako? Taga-kolekta ng basura. Ayun yung available. Doon sa barko. Sabi sa akin ng pamay ko, dito, yung pinag-arala mo sa text na maganda, food and beverage. Tapos mag-a-apply ka utility sa barko. Problema. Kasi gusto ko makapag-abroad. Pero hindi nangyayari. Sabi ko sa asawa ko, kapag plano ng Panginoon, bless ka. Kahit magpapasok ka lang, o kahit na simple lamang yung trabaho mo, kapag kalooban ng Panginoon ay bless ka, walang nakakapigil. Kasi yung blessing ay bibigay sa'yo ng Panginoon. Pero may kailangan ko rin. Ano ba yung priority? Sabi ko sa asawa ko, siguro talagang nakanaan na ako para mag-enjoy sa Panginoon. Baka talagang hindi kalooban ng Panginoon ako ay lumabas ng mesa. Baka ang gusto talaga ng Panginoon ay maingista ng mga kaluluwa. So, nung tayo na in-accept ko na yun, sabi ko, sige Lord, gagawin ko lang kung yung kalooban. Hindi po kami nagulang sa lahat ng bagay. Hindi po kami naging maranging buhay namin. Pero yung mga bagay na kailangan namin na provide ng ating Panginoon. Yan sabi nga, ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Sana po makita po natin lahat ng bagay na gusto natin gawin. Pero kung magiging number one priority natin, yung pagsunod sa Panginoon, walang bagay na hindi pagkakalab sa iyo ng Panginoon. Ano ba yung kailangan natin ngayon? Siyempre, number one, kailangan natin ngayon yung kalakasan. Kung tayo po susunod sa Panginoon, magiging faithful tayo. Faithful tayo, follower ng Panginoon. Gagawin natin yung pinapagawa ng Panginoon. And I believe, bawat sa atin dito, ay kinakausap ng Panginoon. Kinakausap ng Panginoon ay yung talent mo, ibigay mo sa Panginoon. Huwag mo itako yung talent mo. Huwag mo itako, huwag mo maksayin ang oras mo. Ay pagkaloob sa Panginoon. Hindi mo uupo ka, tapos uuwi na. Uuwi. Ang hirap mo ng gano'n. 5 years kami gano'n. Uuwi. Sabi ko sa asawa ko, ayoko na rito. 5 years na tayo uuwi. Wala tayong ginagawa. Tinawag tayo ng Panginoon para umay. Ayun po ba? Parang walang gusto umayo. Tinawag tayo ng Panginoon. Soul. Maglalap ng soul. Lost soul. Sa Panginoon. Kaya yung mga group study natin, mga kapatid, encourage ko ang bawat sa inyo. Sinasamantala ko na yung pagkakataon na to. Kung kayo po, hindi po ng ating Panginoon. Marami mga kapatid po tayo nag-update sa GC po ng bawat ating pong iglesia. Kung wala naman po kayong ginagawa, nasa bahay lamang kayo, pinopromote ka na. Mag-join po tayo. Diba? Wala naman tayong ginagawa. Tulungan natin yung mga leaders natin, yung mga pastors natin. Dahil sila po, kahit minsan po sila, kahit napaka-busy po nila, kahit napakarami ng ginagawa, responsibility. Pero makikita mo yung pagkanais nila na unahin yung gawain para sa Panginoon. Kaya sabi po ng Panginoon, ano ba nang gagawin natin kapag inunan natin ng Panginoon? Lahat ng bagay na yan, ipagkakalob sa atin ng Panginoon. Need mo ng magalingan? Seek you first the kingdom of God. Need mo ng blessing? Seek you first the kingdom of God.
Need mo ng strength? Seek you first the kingdom of God. At lahat ng bagay, ipagkakalob sila ng Panginoon. Ngayon po ba? Happy pagbawat sa. Amen. Number 2. Pag-aambag sa stress at pagkabalisa. Ito yung sa mga danger. Nagsusumikal, mga pag-ayos, ang mga hindi mahalagang bagay na dudulot ito ng bigat sa pamamagitan ng pagkapit sa mga gawain na hindi mahalaga. Sabi ng Lucas chapter 12 verse 17, kaya sinabi niya sa sarili, anong gagawin ko ngayon? Wala na akong paglalagyan ng aking mga ani. So anong dahil ngayon, stress na siya. Kung tutusin, hindi naman siya dapat may stress. Kasi lahat ng bagay ay meron siya. Alam mo, napakalaking bagay yung epekto ng stress sa isang tao. Nagbabago yan ang pag-uugali ng isang tao. Kung laman na yung behavior mo, lalo na yung personality mo, lalo na yung sarili mo. Kung dati ito ay self-conscious, talagang ginagawa mo lahat para mapaganda yung katawan mo. Kapag stress ka, wala kang gagawin kung hindi kumain ng kumain. At kung titignan mo yung salamin, titignan mo yung sarili mo sa salamin, makikita mo yung kaibahan ng mukha mo dahil sa stress. Yung mata mo, ay puro ubi na. Diba? Ako po, kinuwento ako sa asawa. Bago kami magkakilala ng asawa, nagkaroon ng girlfriend. Nung kami po ay nag-break, yung girlfriend ko na yun, sobrang stress ako. At dumating to the point na gusto ko ng talikuran yung mga kaya ng palataya sa Panginoon. Wala akong ginagawa kong iiyak. Wala akong naiyak. Hindi ko naiyak ang minyan. Kasi hindi na yun talagang mahal ko yung Lord. Hindi ako naiyak. Alayin mo sinasabi, ano ba yung kasalanan ko? Ano ba yung nagawa ko kasalanan para iwanan ako ng board ng girlfriend ko? Anong na-realize ko? Sinatawagan na ako ng company namin dahil naglipo ko ng 3 days, 1 week na ako hindi pumapasok. Sabi sa akin, ano, papasok ka ba? Kundi, i-awol ka na namin. Pag hindi ka nag-report tomorrow, i-awol ka na namin. Sabi sa akin ng company namin. At yung nanay ko, hindi ko pinakausap kasi yung bahay namin maliit lang. Doon ako nag-stay doon sa bahay ng pisa ko kasi yung bahay ng pisa ko may kuwarto. Andun lang ako. Wala akong ginagawa kundi magmukmuk na magmukmuk. At na-realize ko, sabi ko, bakit ba ako nagpapakatanga sa isang bagay na hindi naman dapat? Kaya sa sobrang stress. Humingin ako sa salamin, tinignan ko yung sarili ko. At nakita ko yung nag-reflect doon yung kalagayan ng girlfriend ko. Happy siya. Kasama ang iba. Ako naman, magmumok mo. Salitang nagpapakatanga. Dahil lamang sa isang bagay na hindi naman karapat-dapat. So pinagod po natin po ito, yung stress na ibinibigay po sa atin, ay napakalaking epekto po yan sa atin, lalo na sa isang mahal ng palataya. Kapag stress ba kayo, nag-pray kayo? Sino po yung kapag stress, nag-pray? Sister Lucky, pray stress. Kasi hindi kami nabuhay yung kanya lakas. Sino po yung tumatalo, nagpapasalamat sa Panginoon? Lord, salamat po! Kasi may problema ako ngayon. Lord, salamat po kasi dumadanas ako ng matinding pagsubok ngayon. Lumulundag ka sa tuwa kasi meron kang prosecution ngayon. Meron kang pinagdadaanan, natutuwa ka. Pero kabaliktaran, minsan yun nangyayari. Kapag ang tao, isang Kristyano ay stress sa lahat ng bagay, unang-unang gagawin yan, hindi mananalangin. Number 1 yan. Hindi mananalangin yan. Hindi na magbabasa ng Bible. Pangatlo, iiwalay na yan sa kanyang mga kapatid na sa church. At kapag pinalaw mo sila, Sister, kamusta ka na? Okay lang ako. Kung okay ka, bakit hindi ka na nagpa-pray at hindi ka na nagbabasa ng Bible? At hindi ka na nagsisimba? Ito ba? Ayun yung reality na nararanasan ng isang mananampalataya kapag stress. Ano po ba? Meron ba rito kapag stress, lumalakas? Meron po ba stress, lumalakas? Diba hindi? Number 1, yung pinaka-main reason
nagtatanong na yan sa Panginoon. Lord, bakit ako? Bakit naman ganito yung problema ko? Sabi po ng Romans chapter 5 verse 3, hindi lamang yan ang kinakagalak natin, ang mga kahirapang ating tinitiis. Dahil alam natin ito'y nabubunga ng pagtitiyaga. Ayun pala yung dahilan, mga kapatid. Kaya tayo dumadaan sa wilderness. Kaya pala tayo dumadaan sa matinding pagsubok sa buhay natin. Kasi merong bagay na tinuturo ang ating Panginoon. Yung mga bagay na mahina tayo, na hanggang ngayon, hindi mo pa mo-overcome, hindi pa natin mo-overcome. Kapag sinasayang tayo ng Panginoon, binabalik tayo doon sa tutok na yun, nagiging fit pa rin tayo. Nagiging ano pa rin tayo, nagiging weak pa rin tayo. Kasi bakit? Hindi pa natin mo-overcome. Kaya ginagawa ng Panginoon, sinasayang tayo pabalik-balik. Para kapag nandun ka na sa punto na nandun ka ulit, eh alam mo na kung ano yung gagawin mo. Nakakalungkot kasi maraming Kristyano ngayon, hindi pa nila kayang i-overcome yung mga bagay na mahinasi. At kumisa na yun yung ginagamit ng demonyo time para sila ay sumansay. Kaya nga, sabi ng Biblia is, mawa ka natin yung salita ng Panginoon. Sabi ng Awit chapter 34 verse 4, ang aking dalangin dinidinig ng Diyos, inaalis niya sa akin ang lahat kong takot. Kasi kapag ang tao po, ang isang mananampalataya, dumating na sa punto na po siya ay sinusubok na ng Diyos, takot na. Paano kaya? Paano kaya lulusutan ng problema? Diba? Kasi ang gusto kasi ng isang mga mananampalataya, walang darating sa buhay niya kundi yung biyaya. Walang darating sa buhay niya kundi mga ganun masasayang bagay. Nakaprepare siya dun sa mga bagay na mabuti sa buhay niya. At hindi niya napaghahandaan, hindi niya naka-counter o hindi niya na-anticipate yung mga bagay na darating sa kanya. Na hindi naman niya alam na ay pa rin bahagi ng proseso ng Diyos sa kanya. Sabi nga niyo ba, ang isang minto para masabi mo kung anong bagay niya, 12K ba yan? 18K, 24K, matadaanin mo na sa kapo yan. Aalisin niya lahat ng minerals, aalisin lahat yung mga bagay na nakasangkap sa ginto niya. Para malaman ko anong klaseng tungay sa ginto, maging solid na ginto. Nakakalungkot kasi may mga tao, ang mga Kristyano na ayaw nila yung ganong bagay. Kapag dumadaan na sila sa pagsubok, Lord, atas mo na ako. Ayoko niya. Ang gusto lang nila yung sa mga bagay na magbibigay sa kanila ng pagod. Number 3, walang matutupad na layunin. Pag-iisip sa layunin pagkatapos ng hindi wastong prioridad. Sabi po ng Lucas chapter 4 verse 19, pagkatapos sasabihin ko sa aking sarili, marami na akong naipon para sa mahabang panahon, kahit magpapahinga na lamang, kumain, uminom, at magpakasal. Walang natutupad na layunin kapag hindi natin pinapriority ang Diyos. Kaya sinabi ko sa inyo, lahat ng plano ko ay sa buhay. Sabi po ng mga ngaral, chapter 3 verse 1, ang lahat sa mundong ito ay may kanyang panahon. May kanya-kanyang oras. Hindi lahat ng bagay ay tayo po ay laging mabuti sa ating mararanasan sa Panginoon. Ang lahat sa mundong ito ay kanya-kanyang oras. Ano po sinasabi dito? Habang malakas tayo, habang kaya natin, gawin natin
priority para sa Panginoon. Maging prioridad natin yung salita ko. Alam nyo, kung lalabas kayo, pumunta kayo sa ibang church. Kasi ako minsan may mga kilala ko ibang church, kapag nakikita kami, ang laging bungat sa akin ng mga mananampalataya ngayon, sinasabi niya, Brother Royen, magpakatagal ka. Ano bakit ko? Kalapit na ang panahon. Naaanihin na natin ang ginagawa natin sa Panginoon. Punta ako sa ibang church, sa church ng mother ko, kinausap ako ng bishop sa akin ng pastor. Sabi sa akin ng pastor, sabi niya, Pastor, magtuloy-tuloy lang tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon. Pagtitingnan po natin lahat ng message ngayon ng mga mananampalataya, isa lamang yung laging sinasabi, yung maging matatag at magpakasipag sa gawain ng ating Panginoon. Sabi niya, malapit na. Malapit na yung panahon na babalik na ang Panginoon. At kapag sinasabi sa akin yun na malapit na bumalik ang Panginoon, nare-refresh ako. Naiisip ko na, dapat pa ako mapakasipag. Dapat pa akong doblihin yung ginagawa ko sa Panginoon. Kasi dahil kung naiisip, paano kaya kung mabutan ko ng Panginoon na hindi siya yung priority ko sa buhay ko? Ano kaya kung dumating ang Panginoon at hindi siya yung number one sa buhay ko? Ano kaya mangyayari sa akin? Dahil po yung nangyayari po ngayon, di ba? Yung pinaka-trending ngayon sa social media, yung kinakatakutan sa buong Arab country. Yung ayaw maganap ng lahat, even America, tinutulan nila yun. Ayaw nilang gawin. Pero yung nangyayari na po. Kasi ito yung magsisimula ng isang pinakamalaking gulo sa Middle East na kung saan nilusob na ng Israel, yung Iran. At yung nuclear facility nila ay pinasabog na ng Israel. So, ang sabi ng Amerika, huwag mong galawin yan. Kami ang gagawa na akbang. Ayaw ng Amerika na makailangang Israel. Kasi alam nila kapag makailangang Israel, malaking gulo ang nangyayari. Pero dahil may pag-uusap na nangyayari, 6 times na nangyayari, wala ako nangyayari sa pag-uusap. Wala nangyayari, parang hindi nagkasundo. So, ang ginawa ng Israel, lumusob sila sa Iran. Pinasabog nila yung nuclear facility ng Iran. Ayun yung trending ngayon. At ang sabi ng presidente ng Israel, ng presidente ng Iran, ay hintayin daw ng Israel yung gagawin ng Iran. So, nakita natin kung gaano komplikado ang kalagayan ngayon. Yung nangyayari sa India. Nakalo ko, di ba? Ngayon, nagulong sa yung buong mundo. Dahil sa nangyayari sa plastic, yung bumaksak na aeroplano sa India. So, ibig sabihin, kung titignan natin lahat ng bagay sa mundong ito, talagang nandun na tayo sa pit. Ang panahon na kung saan, talagang ang mga mananampalataya ay nagiging number one priority nila is ang Panginoon, yung pagsunod sa Panginoon. Dahil lalo na tayo sa panahon na talagang pinapakita na sa atin na ang mundo ay punong-puno ng pagkuluhan. Punong-puno na walang kasiguruhan. Kaya ngayon, mga anak ng Diyos, sinasabi ng Panginoon na hindi natin priority ang Panginoon sa bawat tayo. Maging matalino tayo mananampalataya. Ano ba yung klaseng matalino mananampalataya? Yung susundin mo o naunawaan at naiintindihan mo kung bakit ka na-born again. Tuloy ko na. Aside po ng Roma, alam natin na lahat ng bagay ay gumagawa ng Diyos para sa mabuti. Kasama ang nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanya layunin. So, ang ibig sabihin pala is lahat ng bagay na ginagawa sa atin ng Panginoon ay mabuti. Kasama ng mga nagmamahal sa Kanya ayon sa Kanyang mga layunin. So, kung tayo pala ay dumadanas sa buhay spiritual natin, tayo po ay nawawala ng pag-asa. Ngayon pala ilayunin ng ating Panginoon. Ngayon pala ay mayroong dahilan ng Diyos sa bawat isa. Kaya sabi niya is, arise. Dapat ko yung mga mananampalataya ngayon yung nag-arise. Talagang sisikaw. Sabi natin sa survey,
mas epektibo daw yung mga mananampalataya ng 90s kumpara ngayon. Sabi sa survey, sabi ng isang Christian organization, kung ikukumpara mo raw yung mananampalataya ng araw mga 90s kumpara ngayon, ngayon doon mga mananampalataya relax. Masyadong relax, kampante. Kasi pag sinabi ko yung mananampalataya ng araw, talagang ng boldness. Diba? Naalala ko nung ako sumasakay ng jeep, ng bus, siguro may encounter nyo yan, pero tatay ko sa unahan. Diba? Mag-preach. Magsishare ng gospel. Eh, wala na kayo makikita sa palengke, diba? Dati sa Junction, sa Minmeguli, meron kong baka mali yung purpose nila, mali yung motibo nila, hihingi sila ng pera, pero yung kanilang papabahagi ng salita ng Panginoon is salvation pa rin. Sa palengke, pumunta ka ng Junction sa palengke sa Junction, nag-preach ng gospel. Pero ngayon, kita natin wala na nangyayari. Bakit? Kasi sabi nila, meron namang iba. Meron namang ibang nag-preach. Pumunta sa social media, marami mga nag-preach doon. Ng gospel. Kung bukas mo nga ng cellphone, makita mo, may mga ibang grupo na nagsishare ng word. Sila na lang. Sila na lang muna. Sila na lang lumahan. Ang question is, ano yung pagkakatawag sa akin? Ano yung pagkakatawag sa bawat sa akin? Itatago ba natin? Ipapaun muna natin. Sige, 3 years to umigin. And then after 3 years, uuhayin it. I-empower it. Kami nagagawin. Kadalasan, ganun yung nasa isip ng mga mananampalataya. Pero marami naman nag-preach ng word of God. Pero ang question nila is, ano yung value ng pagkakatawag ng Panginoon sa bawat isa sa atin? Kung hindi nga lang natin kayang pagtagumpayan ang ating pananampalataya sa Panginoon, ay yung problema pa na dumating sa buhay natin, hindi natin ma-overcome. Paano tayo? Paano kaya kung naiwan ako sa rapture? Paano kaya yung tribulation? Kahit po sinasabi ko, kasama ko sa rapture na mangyayari. Pero iniisip ko pa rin yung kabilang side. What if kung hindi ako masama? What if kung hindi ako masama? Rigid transparent ako. Hindi lang isang side na dapat natin iniisip. Eh, what if kung hindi nga? What if kung mag-fail tayo? At hindi tayo makasunod noon sa panuntunan ng Diyos? Hindi natin masasabi, di ba? Ano kaya ako sa tribulation? 7 years yun. Magpapakala kaya? Kaya ko ba kayo mag-preach? Kasi ng time na yun, napakahirap ng mga salita. Dito ba ako mag-atapos? Number 4. Ang tunay na negatibong epekto sa mga maling prioridad. Kapag may hindi wastong prioridad sa pag-iisip, maaaring negatibong epekto sa relasyon, sa pamilya, at mga kaibigan. So, ibig sabihin, kung meron tayo hindi tunay at negatibong prioridad, ito po yung nangyayari po sa atin. Nasabi po ng Lucas chapter 12 verse 20 at 21, ngunit sinabi sa akin ng Diyos, hangal, sa gabi rin ito ay babawihan ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga ilan? So, stop na tayo. Para sa iyong sarili. So, stop na tayo sa iyo. Isang challenge yung sinasabi ng Panginoon sa tao. Isang wake-up call na dapat maintindihan at maunawaan natin sa panahon ngayon. Ngunit sinabi sa akin ng Diyos, hangal. So, ibig sabihin, lahat ng bagay na ginagawa ko, hindi pala counted yan sa Panginoon. Kung ako pala ay yung aking oras binibig ko sa Panginoon, pero hindi naman pala counted.
Kasi bibig sakit. Meron pala mga portion sa buhay ko na hindi ko pa totally na surrender. Meron pala na totally na talagang sinabi ko, tinanggap ko na yung Panginoon. Kasi ko talagang, sabi ko nga sa mga sweepers ng time na yun, in-encourage ko sila dahil 2 years na po yung Bible study na yun. At ang sabi ko sa kanila, sa loob ng 2 years na tayo nag-Bible study, ano yung tumatak na mensahe ng Diyos sa puso nyo na nagbago sa buhay nyo? Walang makasabot. Kahit isang verse lang, sa loob ng 2 years na narinig nyo, mula doon sa mga nangangaral sa inyo na salita ng Panginoon, ano yung nagrema sa inyo? Para masabi mo na ayun yung nagamit ko, naging applicable sa buhay ko. Walang nakasagot, nalungkot ako. Sobrang nalungkot ako naman. Sabi ko, pero sabi nila, so nagsisimba naman ako. Diba sa test? Babasa naman po ako ng Bible kapag ano eh, pag may panahon. Pero anong sinabi ng Panginoon? Ngunit sinabi sa akin ng Diyos, hangal. Sa gabiring ito, ibabawi ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga nila mo para sa iyong sarili? Kanino nga mapupunta? Wala. Empty. So lahat ng bagay pala na ginagawa natin, na kahit anong paghihirap ang ginagawa natin, ating ka natin ang Bible study, ating ka natin ang Sunday service, pero not totally, you are not really born again. Not really surrender your life to Jesus Christ. Lahat pala yun ay mababago. Sabi ng 21, ganyan ang sasabihin ng sino man nag-ipon ng kayamanan. Para saan? Para sa sarili. Yung sariling kasiyahan lamang. Yung kanyang iniisip. Hindi yung kasiyahan ng iba. Hindi magpapakababa ka para i-reach out yung tao. Hindi ka mag-e-effort. Mag-e-effort ka kasi alam mo, sabi nga na isang si Ben, sabi niya, pag-usapan namin yung about yung buhay sa langit eh. Sabi niya sa akin, diba rin janitor ako sa langit. Okay na ako. Basta maligod lang ako, marapture ako, kahit janitor lang ako sa langit. Pero, walang hiring na janitor sa langit eh. May janitor ba sa langit? Wala eh, diba? Walang utility doon. Walang housekeeping doon. Lahat ay master. Lahat ay precious. Walang isa. Lahat ay may phone. Lahat ay may reward. Depende kung ano ang tinatag mo sa Panginoon. Pero, kung hindi totally na tinanggap ang Panginoon, ano yung sasabihin? Ganyan ang sasabihin ng sinong nag-ipon ang kayamanan. Minsan, ay nag-motivate sa atin. Okay na mag-inap ako. Okay na mag-sakripisyo kasi pwede ka naman sa langit. Malaki naman yung reward ko. Tama yan, anong sa langit? Anong sa langit? Say, your labor in the Lord is not in vain. Ito naman yan. Pero ang tanong mo is, ano ba yung ginagawa mo? So, kalita, wala din. Totally ba? Question mo. Totally ba? Naiintindihan mo yung purpose ng buhay mo sa Panginoon. Alam nyo, isang bagay pag pinabasa ko Bible, ano yung nag-motivate sa mga disipulo para isuong nila yung buhay nila? Hindi nila mo until death ang pinakapanatang kasiyahan. Diba? Kung sinabi pa si Pedro, sinabi ipapako siya pagod, hindi siya natakot. Kung sinabi yung mga disipulo, pinahirapan, nilitsyon. Si John, hinahagi siya sa kumukulong mantika. Pero ano ba yung pagtanggi niya? Hindi. Ano yung kasiyahan?
Kaya sabi ko, bakit ka naranasan ng mga tao ito? Ordinary lang tao to katulad ko. Ordinary lang tao to. Nakatulad ko lang, hindi sila mga banal, hindi sila mga immortal. At kung ano yung naranasan nila, naranasan ko rin. Pero bakit andun yung kapayapaan? Ba't andun yung kasiyahan? Andun yung pag-ibig na ginagawa nila yun hanggang sa kamatayan nila. Kasi naiintindihan nila yung ginagawa nila sa Panginoon. Kaya diba? Naiintindihan nila eh. Kaya sinabi sila, paparusahan sila. Pinubutan ng ulo, imagine, pinubutan ng ulo. Napanood nga ako yung sundalo na pinubutan ng mga abusayaw. Yung ginagawang pang bubog sa kanya, yung mapurol. Tinakpan yung mukha niya, hindi pinakita. Nakahuli ng mga abusayaw, takbo yun eh. Yung sa kanya, mapurol. Sumisigaw yung sundalo, sasakit. Pero yung mga taong sila Pablo, sila yung mga disipulo ng Panginoon, ang ginagawa sa kanila yun, hindi sila sumisigaw. Hindi sila dumagay, hindi sila humingi ng mercy. Hindi sila nagpapakaawa. Kasi kahit mamatay sila, meron silang kapayapaan. Hindi nawawala yung pag-ibig nila na pumili ko sa Panginoon. Sabi yan, kaya nasasabihin na sino man iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit buta naman sa paningin ng Panginoon. Ito yung motivation na nais ng Panginoon na gawin natin. Sabi ng Kawikaan, chapter 4, verse 23, ang puso mo'y ingatan mabuti at alagaan. Pagkakailan ang sambukan ng buhay mo tinatagyan. Napakaganda ng message na ang puso mo ingatan mabuti. Ingatan yung puso natin para hindi tayo stroke. Diba? Huwag tayo kumain ng mga bawal. Diba? Huwag tayo kumain ng mga mantika. Kung sinabing bawal. Kung sinabing kailangan din sa pag-exercise. Ingatan natin yung puso natin. Diba? Si Pastor Larry, diba? Yung puso niya, nagkaroon ng problema sa puso, hindi niya ng-spring. Sabi sa kanya ng doktor, ingatan din yung kanyang puso. Diba? Kasi mahalaga na tayo ay malakas sa Panginoon. Pero ang ganda ng sinabi ng Bible na ito, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan. Huwag mong hayaan na ang laman na ang maging laman ng inyong puso ay Kristo sa Panginoon. Huwag nating hayaan na ang maging laman ng ating puso ay pagtatanong sa Panginoon. Huwag nating hayaan na maging laman ng ating puso ay galit. Huwag nating hayaan na maging laman ng ating puso ay mga bagay na negatibo na hindi nakakalugod sa Panginoon. Bakit? Pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Kapag punong-puno tayo ng galit, punong-puno tayo ng question, punong-puno tayo ng alalahanin sa buhay natin, kahit minsan hindi tayo magagamit ng ating Panginoon. Hindi magsashine yung glory ng ating Panginoon. Dahil number 1, hinahanap at kwalifikasyon ng hinahanap ng ating Panginoon, yung merong malinis at maayos na puso sa kanyang harapan. Kaya mga kapatid, ingatan natin yung palagi yung puso natin. Kung paano natin kinagkasisan yung ating puso na huwag bumigay, na huwag magkahiblat, na huwag magkaroon ng komplikasyon yung ating puso. Kumahanap tayo minsan ng mga ekspertong doktor, gumagastos tayo ng malaking halaga kasi gusto natin maging healthy at maging malakas yung puso natin. Sana po, ganun din yung gawin natin.
natin para sa Panginoon. Ingatan natin na huwag bigyan ng sama ng loob ang ating Panginoon. And every time na tayo po ay nag-prepare sa paningin ng Panginoon, nakakaranas ang Panginoon ng kalungkutan. Pero andun yung pagkatigal ng Diyos, kaya alam niya, hindi siya nagkamali sa pagpili at pagtawag sa iyo sa araw na ito. Hallelujah, Jesus. Naibuhay ka na lang. Hallelujah, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa oras ibigay mo po sa amin. Lord, tunay na napakabuti. Salamat, Panginoon, sa kabila na hindi ko naging priority namin. Naging priority namin yung aming mga sarili, yung mga bagay na napapasaya po sa amin. Napasalamat kami, Panginoon, dahil ikaw yung Diyos na hindi nagbabago. Diyos na tumutulong na mahal, hindi nagsasawa, na kami ay tagbingin, encourage, sa lahat, Panginoon. Sa dami na amin na itong desisyon na mali, pero tinahanap po pa rin kami makalapit sa iyong banal na presensya. Panginoon, sa araw na ito, sa oras ito, Panginoon, napasalamat kami, Panginoon. Nalangin namin, hawakan mo ang aming buhay, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na kami, Panginoon, ay makasunod sa layunin na itinakda mo sa bawat isa. Lord, maging prioridad ka namin, Panginoon. Ang gawa, yung bagay, gagawin namin, magiging desisyon namin. Kaya patuloy na magmula ko sa iyo, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon, sa wala hanggang pag-ibig, sa wala hanggang pagkapatawan, na aming po lagi nararanasan. Maraming po kami, Panginoon, nawa, Lord, sa oras ito, Panginoon, nangusap ka sa bawat isa sa amin, Panginoon. Nakita namin, Lord, na kami mapalad. Kaya kami tinawag at pinili mo. Sa bagay, Lord, na meron kami nakala sa iyo. Yung assurance of salvation, Panginoon. Lord, anumang bagay na hindi ayos sa iyong paningin. Sa oras ng Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, kami po ay nagdidesisyon, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, ayusin namin, Panginoon, yung ugnayan sa iyo. Pananatilihin namin, Panginoon, malakas